Ilang taon na ako ngayon. 65 na ako. Hindi ko alam kung ano yung tama. Ngayon ko lang natutunan. Ngayon ko lang narinig lahat kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Galing ako sa seminaryo sa St. Francis. At the same time, sakristan ako ng St. Peter. Yung pagiging seminaryan ko, 2 years lang ako, siguro. Tapos nauso yung ang seminaryan, pwede nang lumabas. Nung mauso yon, doon nagsimula yung kalokohan ko sa ulo. Natikman ko lahat yung mga bisyo, yung mga alak, sigarilyo. Nagawa ko yon nung nasa labas na ako ng seminary. Nagkaroon ako ng katanungan sa sarili ko, bakit dumami yung anak ko? Bakit ako nagkaroon ng buhay na imbis na mapirmi sa isang asawa, nag-doble-doble, palit-palit. Hanggang sa na-realize ko, dumami yung anak ko. Nung nakita ko tong present na anak ko, tong dalawang maliit, nagkaroon na ako ng sa sarili ko. Sabi ko, paano kaya ako mababago? Kung babasihan natin ang Katoliko, sinasabi ng pare, sinisermon kasi yan na tama, bawal kang mga lunya. Kung talagang nagsisisi ka sa kasalanang nagawa mo, babalik ka rin sa una. Iwanan mo itong present na hindi ko kayang gawin. Hindi ko pwedeng iwanan yung dalawang anak ko maliit. Iwanan ko sila, babalik ako ron? No. Nagkataon, meron akong dalawang security na kaanib ninyo. Hindi nila alam na matagal na ako nakikinig kay kapatid na Ellie. So natatandaan ko dun sa station 558. Lagi ako nakikinig doon. Kapag wala akong lakad at nasa labas pa ako, nasa field pa ako, lagi ako nakikinig sa loob ng sasakyan niya. Pag gusto nilang iparinig sa akin, kasi kinakausap nila akong lagi tungkol dyan. Ang tinanong ko sa kanila, kapag may nakapagsabi sa akin na tumigil ako sa pambababae at pumirme ako doon sa dalawang anak ko na hindi ako pababalikin doon sa una, maniniwala na ako. Narinig ko kay Brad Ellie, sinabi na kapag nagsisi ka at nagpabautismo ka, pinatatawad ng Panginoon yun. Pero hindi mo na pwedeng ulitin. Yun ang isang naging trigger sa akin kung bakit ako naanib. Sa kanya ko lang narinig kay kapatid na Ellie na hindi ako pinabalik sa una. Kumbaga, lahat nung nagawa ko nung una, pinagsisihan ko na, eto na yung tunay, yung pagiging Kristiyano ko. Kaya sabi ko nga, nung time na yon, maganda naging sa akin nung pakikinig ko kay kapatid na Ellie. Nagkataon tayo ngayon, nagkaroon tayo ng lockdown. Nagtuloy-tuloy ngayon ako ng pakikinig. Hanggang sa nagdesisyon ako, nagkaroon ng announcement for indoctrination. Inabangan ko yon. That was August 3. From August 3, talagang inupuan ko yan. Hindi ko pinalampas talaga yan. Hindi ko binigyan ng gap. Hindi ko binigyan ng pagkakataon na may interrupt ako doon sa pakikinig ko. Nasagot lahat ni kapatid na Ellie yung katanungan ko. Although hindi ako yung nagtatanong. Lahat lang nung katanungan ko sa isip ko nandoon sa mga sinabi niyang talata na pinaliwanag niya sa akin. Yung paniniwala ko sa Panginoon Diyos, tumibay. Kasi, isipin mo, tagal ko tao, ilang taon na ako ngayon. 65 na ako. Hindi ko alam kung ano yung tama. Ngayon ko lang natutunan. Ngayon ko lang narinig lahat kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil
At least sa huling pagkakataon ng natitirang buhay ko sa mundong ibabaw, naituro niya sa akin kung ano yung tama. Ako po si kapatid na King Gutierrez at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.